A blessed day to everyone. I am Alyssa Sendon and welcome again to day 73 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. At ngayong araw nga po ay February 11, 2026. And for today's devotion, ito ay patungkol sa Israel, the birth of the nation of Israel. And now for the concept by Pastor Russell. The nation of Israel was born in Egypt, not in freedom but in suffering and slavery. God allowed his people to grow into great nation while they were oppressed, just as he had promised to Abraham long before. Through Moses, God shows that Israel did not rescue itself. God alone acted with power to save them. And this story teaches that God is sovereign over history and salvation, choosing a people by grace and delivering them by his mighty hand. Israel birth as a nation points forward to God's greater work of saving sinners through Christ, and not by human effort, but by God's mercy and purpose alone. And now, para naman sa ating scripture reading, ito ay mababasa natin sa Exodus 1 verse 8 to 14. And let's read the verse 6. Now Joseph and his brothers and all that generation died. Mula kay Joseph hanggang doon sa kanyang mga kapatid ay ubos na, namatay na silang lahat. And bago ang lahat pala, let's discuss muna yung Israel. Ano ba yung Israel? Yung Israel ay nagko-consist of 12 tribes. Ito nga po yung anak ni Jacob. And si Jacob naman ay pinalitan yung pangalan niya ng Diyos from Jacob to Israel. And ayun nga po yung dahilan bakit merong tribes or parang nation, iba't ibang lahi ang Israel. And nagmula yun doon sa kanyang anak. But the Israelites were exceedingly fruitful. Ito nga po ay dumami yung mga Israelita. They multiplied greatly, increased in number, and become so numerous that the land was filled with them. Kumbaga, mas marami pa sila sa mismong bansa kung saan ay sila ay banyaga or foreigner lang lamang. At kinainisan nyo ng bagong king ng Egypt. At ito nga po sa verse 8 ang sabi, then a new king to whom Joseph meant nothing came to power in Egypt. Itong bagong king ay hindi niya kilala itong si Joseph, anong ginawa ni Joseph sa kanilang bansa. So they put slave master over them to oppress them with forced labor, and they built Pithom and Ramesses at store cities for Pharaoh. So itong bagong king na to ay kinaiinisan niya nga itong mga Israelita dahil para mas marami pa sila kaysa doon sa mga Egyptian. And hindi naman nila yun sariling bansa. So ginawa niya, tinik advantage niya yung pagiging foreigner nila, ginawa niyang forced labor, inalipin niya at gumawa ng mga maraming bagay na sobrang hirap kung tutuusin. And para naman sa ating mga katuruan, number 1, Israel was born in Egypt, the land of slavery. Because of Joseph, napunta sa Ehipto ang kanyang mga angkan from Canaan, and napunta sila sa Ehipto. In their times, mabuti ang Egyptian people sa kanila. Ayun nga ay binigyan sila ng magandang lupa at doon sila nanirahan. But many decades passed, patay na yung generation na yon. Si Joseph at yung mga kapatid niya. And nagkaroon na rin ng bagong king ng Ehipto, which is, ayun nga, napaka-brutal sa mga Israelita. And despite of being oppressed, Israelites become great nation. Kahit na pinagmamalupitan sila ay dumami ang kanilang lahi, just like God promised to Abraham. Ayun kasi ang pinangako ng Diyos kay Abraham. And pangalawa, Israel become a slave nation according to prophecy. So itong pagiging slave ng mga Israelita ay ipinahayag na noon pa man sa panahon pa man ni Abraham. Ayun nga yung sabi sa Genesis 15 verse 13 to 14. Then the Lord said to Abraham, know for certain that for 400 years your descendants will be stranger in a country not their own. Ito nga po yung Egypt. And that they will be enslaved and mistreated there. And verse 14, but I will punish the nation that they serve as slave. Paparusahan niya itong Ehipto dahil sa pang-aalipusta. Kumbaga, and afterward, they will come out with great
possession. At ito nga po yung nangyari na nung makaalis sila sa Egypt at dala-dala nila yung mga Israelita ang mga gold doon sa Egypt at ayun yung ginamit nila kumbaga kayamanan nila. And pangatlo, wait lang, for Genesis 15, ito yung prophecy about Israel again. So it means or it shows that God's already saw the future, everybody future, and He knows exactly what could happen and He works on it. Hindi yun pinapabayaan ng Diyos. Alam ng Diyos na mangyayaring aalipinin sila doon nga sa Egypt at hindi yun tiningnan lang ng Diyos at may ginawa ang Diyos sa kanilang mga buhay. And pangatlo, Israel is a picture of all nation under the slavery of sin. Napakalalim ang ibig sabihin nito nung Israel, yung picture ng Israel at kung i-compare natin sa ating mga buhay mismo ay applicable ito at makikita natin ito. At ito nga po, hinayaan ng Diyos mangyari yung slavery because He wants to show something to us. May gustong ipakita sa atin ng Diyos. Israel have many tribes na pinagmulan nga ng iba't ibang lahi kung sa atin ngayon maraming mga bansa. Halimbawa, ayun yung tribe ng Israel. And but still, one in Jacob, one in Israel. Iba-ibang manlahi, pero magkakapatid sila dahil nga sila ay iisa lang ng ama ang pinagmulan. Ayun nga si Jacob. Israel born in slavery of sin that depicts us, we are as well born in sin. Pinanganak sila sa Ehipto. Yung Ehipto, kumbaga, nagpapakita na sila ito ay kasalanan. Or lahat tayo may iba't ibang pinagmulan, ngunit iisa lang ang ating dating kay Kristo. Tayo ay magkakapatid, tayo ay pamilya kay Kristo, magkakaiba man tayo ng lahi. And ayun nga, but ang matinding pagkaalipin, hindi alipin ng ibang bansa, kundi pagiging alipin ng sariling kasalanan. Ito yung pinakamahirap na mangyari sa atin, na hinahayaan lang natin yung mga sarili natin na maging alipin ng kasalanan. And ano ba yung tinuturo ng Diyos dito sa picture ng Israel? Itong paglalarawan o pagpapakita sa buhay ng Israel. God want us to know that we need a Savior. Kailangan natin ng tagapagligtas. Paanong ang Diyos mismo ang nagligtas sa kanila, sa mga Israelita at hindi ang kanilang mga sarili. At ganun din sa generation natin ngayon. We can only be free and saved only through Christ. Kaya dapat ayun yung maging faith natin na kailangan natin si Kristo sa bawat aspect ng buhay natin. Yung mga dinanas ng mga Israelita noong nasa Egypt pa sila, ay ayun yung nangyayari sa atin inside of our body, inside of this human body. And application, paano ba natin ito mai-apply sa ating mga buhay? Number 1, appreciate that God set us free. Ito yung palaging ipinapaalala ng Diyos na siya yung kasama natin, siya yung kasama ng mga Israelita sa paglaya doon sa Ehipto nga. Lalo na sa tuwing ng pinaghihinaan ng loob ang mga tao sa Israel. Lagi yung paulit-ulit na sinasabi ng Diyos na ako ang nagpalaya sa inyo, ako ang Diyos na sumama sa inyo at nagpalaya sa inyo. And so we must too. Ganun din dapat tayo. Hindi man tayo Israelita, pero tayo ay pamilya ng Diyos. Only God could set us free from our brokenness, from our oppression. Marami tayong pinagdadaanan at si Kristo lamang yung makakapagpalaya nito sa atin. And God gave Israel the 10 commandments para maunawaan nila na sila ay pinalaya na. Hindi na para maglingkod sa Egypt, but in God alone. Kasi kung di yun binigay ng Diyos, malamang nasa isip nila ay sila ay pinamumunuan pa rin ng mga taga-Egypt, though wala na sila doon sa bansa ngayon. At ganun din sa atin. God freed us from sin. Pinalaya na tayo ni Kristo. And hindi na para maglingkod at maging instrumento pa ng kasalanan, ng kasamaan o mga gusto ng sariling laman natin, kundi para maglingkod tayo tanging sa Diyos lamang. Again, si Kristo namatay siya sa krus para palayain ka mula doon sa pagkakasala. And dapat manampalatayahan natin, paglingkodan natin ang tanging Diyos lamang. And pangalawa, serve God freely from the heart. Ayun nga yung sabi sa John 8 verse 34.
sabi doon, Jesus replied, I tell you the truth, everyone who sin is a slave of sin. Ang bawat taong nagkakasala ay lahat ng gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan, and we can't do anything about it. Wala tayong magagawa doon. And see, the Egyptian forced Israel to work for them. Pinipilit sila, sinasaktan sila nito, pero patuloy pa rin sila sa pagkilos, sa paggawa doon sa fino-force sila yung mga Israelita. Kumbaga sa kasalanang pinapagawa sa kanila, despite na they are oppressed, tuloy lang sa paggawa ng sin. And it is like yung sin ang slave master ng mga taong gumagawa ng kasalanan. And we need Jesus to defeat those slave master. Ito nga yung sin. And sabi din sa Romans 6, verse 17 to 18, thank God, once you were slave of sin, but now you wholeheartedly obey this teaching we have given to you. Ito, dati tayong mga makasalanan, slave tayo ng kasalanan, pero si Jesus Christ, inalis niya tayo doon, tinanggal niya tayo doon, pinalaya niya tayo doon. Meaning to say, God freed Israelites to worship Him, to worship Him, to obey Him, not by force. So, pinalaya ni Kristo ay ni God ang mga Israelita, at hindi siya pinorse, hindi niya pinorse yung mga Israelita na sambahin siya, but wholeheartedly mula sa puso, not like the Egyptian did, na pinupuwersa nga sila. And God freed us para sumampalataya sa Kanya at mula sa puso nang hindi napipilitan. And pangatlo, sa application natin ay observe a day of rest once a week. Napakahalaga nito na nagpapahinga tayo, kasi si God, hated niya yung overwork. Na pinalaya ng Diyos ang Israel, nang pinalaya ng Diyos ang Israel, He gave them a day to rest and a day to work. So, 6 na araw magtatrabaho tayo, at sa ikapitong araw tayo ay magpapahinga. Ayun yung ginawa ng Diyos. Ginawa niya yung tinatawag na Sabbath day. Ayun nga yung sinabi ni Jesus Christ doon sa Mark 2 verse 27. The Sabbath was made to meet the needs of people. Kasi hindi yun parang once lang. Yung pahinga ay pangangailangan natin mga tao, pangangailangan natin mga tawan, and not people to meet the requirements of the Sabbath. So, yung Sabbath ginawa para sa tao, hindi yung tao ang gumagawa ng Sabbath. Pahinga. Nilikha ng Diyos ang Sabbath para magpahinga tayo, because ayaw niya na maging idol natin kung ano man yung pinagkakabalahan natin. And He makes Sabbath so you can remember Him. Baka kasi yung trabaho, yung pera, yung relationship, o kung ano man yung pinagkakaabalahan mo ay ayun na yung nagiging sentro ng iyong buhay. And ayun lamang para sa ating application. Bago tayo magtapos, nais ko lamang mag-iwan ng ating reflection. What is the impact of knowing that our journey began in pitiful slavery to sin and leads to joyful service to Christ? At bago tayo magtapos, let's have a short prayer and let's pray. Our Father in heaven, we thank you and we glorify you for today's devotion. Panginoon, na tinuruan niyo kami, Panginoon, at pinaalalahanan sa inyong mga salita. Panginoon, maraming salamat sa pagpapalaya sa aming mga kasalanan, Panginoon. Bagamat ay may pagkakataon pa rin, Panginoon, na nakakagawa kami ng mga pagkakamali, Panginoon, ay pinapatawad niyo kami, Panginoon, at pinapaalala, Panginoon, na kayo lamang, Panginoon, ang nagliligtas sa amin, at hindi namin yun magagawa sa aming sariling kaparaanan, Panginoon. Panginoon, maraming salamat again for the life of Jesus na siyang nagtubos sa amin doon sa mga pagkakasala namin. Panginoon, at kayo nawa ang maging ilaw, Panginoon, sa aming mga buhay. Magliwanag kayo, Panginoon, manguna sa aming daraanan, Panginoon, at kayo ang madakila ng bawat tao sa aming mga ginagawa. Ayun lamang po, Panginoon. In Jesus' name we prayed. Amen and amen and amen. And ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. And I pray na sama-sama sana tayong lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.